kwento ng iyong pagsilang. Marahil, nakangiting mukha ng iyong mga magulang. Ito ang karaniwang unang alaala ng isang sanggol. Pero paano kung ang unang alaala mo nasa loob ng bakal na sisidlan tulad nito? Mula 1853 hanggang 1976, sa loob ng mahigit 100 taon, maraming batang Pilipino ang inilagak sa tinatawag na turning cradle. Isang bakal na kuna para sa mga sanggol na inaabandona. Ang Hospicio de San Jose ang pinakamatandang bahay ampunan sa Pilipinas. Itinayo ito noong panahon pa ng mga Espanyol. Ipinangalan ito kay San Jose na naglakbay kasama ni Maria para isilang ang sanggol na Jesus. Tulad ng paglalakbay ng Birheng Maria at ni San Jose, maraming sanggol din ang nakahanap ng tahanan dahil sa hospisyo. Si Kuya Beda San Jose ang unang sasalubong sa iyo pagpasok sa hospisyo. Welcome to Hospicio. Taong 1964 nang unang mapunta sa Hospicio de San Jose si Kuya Beda. Iniwan siya ng kanyang ina sa labas ng gate na ito kung saan matatagpuan ng isang maliit na butas sa pader. Walang magulang, walang pangalan. Sa mga madre niya nakuha ang pangalang Beda at ang kanyang apelido. Madre ang nagbigay ng pangalan mo? Hindi ang nanay mo? Hindi. Paano ang apelido mo? San Jose? So yung San Jose, hindi talaga apelido yun ng mga magulang mo? Hindi. 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 Binigay na lang sa'yo yun. Opo. Lahat ng nadap San Jose kami lahat. Pag San Jose ang apelido mo, ibig sabihin nun, dito ka nakuha? Opo. Dito. Yun. Kasi lahat kami San Jose. Mula 1853 hanggang mga 1970s, itong bakal na aparatong ito ang nagsilbing unang tahanan ng maraming mga sanggol na inaabandona ng kanilang mga magulang. Ang tawag ng mga madre dito ay turning cradle. Dito nilalagay yung mga sanggol, may ilaw ito sa loob. Tapos, turning cradle ang tawag sa kanya kasi kapag nailagay mo na yung sanggol dito sa loob, iikot mo siya ng ganon. Pag ikot mo, may tutunog na bell. Yun na yung magiging hudyat para sa mga madre na lumapit na dito sa turning cradle at kunin na yung sanggol na iniwan nung magulang. Ayon kay Sister Leonor Palomar, dati raw kung saan-saan lang iniiwan ng mga magulang ang kanilang mga sanggol. Ang iba kasi noon, hinuhulog lang doon sa may kadamuhan. May ganun po. Oo, linalagay sa box ng sapatos. Oo. At ang iba nila ay naman sa gate. Actually, pay baby kami noon na linanggam siya. Kasi linagay siya sa box, linagay sa kalak sa... Kasi siguro natakot din siguro ang parents na makita sila. So it was just left there. Like ano siya, dinilanggam siya, nilanggam yung mata niya. Para maiwasan ang ganitong insidente, naglagay ng bakal na kuna ang mga madre kung saan maaaring ilagak ang mga inaabandonang sanggol.
more than 120 years, ganito yung naging sistema ng Hospicio de San Jose ng pagkuha ng mga inaabandonang mga sanggol. Ito yung isa sa mga logbook nitong turning cradle na ito. Makikita ninyo dito sa logbook na ito yung date at yung oras kung kailan iniwan yung sanggol, pati kung ano yung identifying marks niya. Dito may sinasabi, sickly, ito very frail, Chinese features, healthy, may hydrocephalus, pati yung temporary name nung baby nakasulat din dito. At makikita ninyo na noong 1970s, sa isang buwan, may mga 3 or 4 na mga sanggol ang iniiwan dito. Dito naman sa bahaging ito, nakasulat kung sila ba ay nabinyagan na at sila ba ay naampon na. Tinitingnan ko ngayon itong logbook na ito mula 1970 hanggang 1976. Karamihan sa mga sanggol na dito na iniwan sa turning cradle ay naampon na ng mga bagong magulang. Ito yung mga adoption. Ah, ito yung mga na-adapt. Yung maliit Pero pa hindi sila. lahat napipiling ampunin. Na-adapt sila. May Opo. ilang tumatanda sa loob ng ampunan. Tulad ni Kuya Beda. Gusto mo rin na dating Dati gusto namin madaw. Gusto namin tapos malaki na, wala na. Kasi edad na eh. Bakit niyo po gustong ma-adapt dati? Para meron kami magulang. Mamahalin yung magulang. Bakit hindi po sila na-adapt? Si Beda at saka si Tabo. siguro yung ano na malaki na yata sila. Kasi depende kasi yung pag-matching. May matching kasi yun eh. Sa parents. Tapos kung hindi naman, kasi kung minsan may mga category silang hinihingi na, for example, special children, ganito lang ako na ganoon. So, usually, pag wala yun sa category hinihingi ng parents, adoptive parents, prospect, usually hindi rin siya binibigay sa DSWD sa atin. May hydrocephalus si Kuya Beda nang siya'y isilang. Isang kondisyon kung saan napupuno ng tubig ang utak ng bata. Maaaring nakaapekto ito sa pag-iisip ni Kuya Beda. Kwento niya, may isang madre daw na matyagang nag-alaga sa kanya. So ang una niya pong naaalala, mga madre na. Opo. May Spanish, mga Kastila po. Kastila na madre. Yun ang nanay ninyo. Opo, dati. Si Sister Maura Tayaba. Nung tinutusok po yung ulo ninyo, ano po yun para tanggalin ng tubig? Opo. Tapos, gaano katagal po yun? Magid 3 linggo, 2 linggo, yan. Oo, tutusukin. Kailan po na ubos yung tubig? Matagal na po yun eh. Yung baby pa ako. Tapos, lalagaan nila ko. Tapos, magandang nabukasan na tinuturang, yung malaki na kami, 10 years old, tinitraining kaming trabaho ng mga sister. Sara, parang maganda na bukasan. Hindi man siya napiling ampunin, ipinaramdam ng mga madre ng Hospicio de San Jose ang pagmamahal na kailangan ng batang Beda. Ito ka? Hindi, talaga? Oh, yung maliit pa tam. Nung maliit ka pa. Ang dami mong palang kaklase. Hindi, boys department, yung tawag yan, boys department. Boys department. Sa Spanish, pequeños. Pequeños. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon siya ng mga kaibigan sa loob ng hospisyo. Pero dumadapo muli ang lungkot kapag isa-isa nang inaampon ang kanyang mga kalaro. Sino po yung mga yon, yung mga best friend niyo dati? Si Belito, si Nelaldo. Benito. Wala na po sa ibang bansa.
Ilang taon po si Benito nung kinuha po siya? 7 years old. Ano pong pakiramdam ninyo nung kinuha po si Benito at inampun na po sa US? Okay na po na parang meron silang pamilya, parang nanay-nanay, yan. Eh kayo po, Okay nandito. Kasi tahimik po kami. Yan. Parang isang magulang po, isang pamilya po kami. Wala po akong pupuntahan eh. anong ibig sabihin wala kayong pupuntahan? Wala akong magulang, wala akong ano. Gusto niyo po bang makilala yung mga magulang ninyo? Hindi Yung na, tunay mong nanay? hindi na po bali. Kasi na okay na po ako dito. Lumipas ang 60 taon, nasa hospisyo pa rin si Kuya Beda. Tagalinis ng mga pasilyong minsan niyang naging palaruan. Alalay ng mga madre na minsang nag-aruga sa kanya. Tagabukas ng gate ng ampunan kung saan siya minsang iniwan ng kanyang mga magulang. Nagalit ka ba sa magulang mo? Hindi naman. Kahit na iniwan ka? Hindi. Bakit po? Magulang mo yan eh. Mahalin mo yung magulang, mahalin mo yung tatay. Kahit iniwan ka dito, mahal mo pa rin sila. Oo. Parang anak ng Diyos. Kami po ang anak ng Diyos. Isang pamilya po kami. Tulad ni San Jose na naglakbay para maghanap ng matutuluyan, nahanap ni Kuya Beda sa hospisyo ang kanyang tunay na tahanan. Nakasarado na ang turning cradle ngayon. Hindi na ito ginagamit, pero marami pa ring bata ang inaabandona. Ayon sa mga datos ng taong 2024, halos 2 milyong batang Pilipino ang ulila o inabandona ng kanilang mga magulang. Sa taong 2022 hanggang 2024, mahigit 500 batang edad 18 pababa ang inaampon. Pinakamarami sa kanila nasa edad 5 hanggang 10. Ang mga batang ito, maswerteng nagkaroon ng bagong pamilya at pagkakataong maging matagumpay sa buhay. Ang dating alkalde ng Maynila na si Alfredo Lim, minsan ding nanirahan sa hospisyo. Ang pari na si Father Victor Torres, minsan ding inalagaan ng mga madre dito. Parang family kami talaga lahat dito eh. Kung inaalagaan kami ng mga sisters, meron ng family talaga ang trato sa amin. So you don't feel like an orphan? No, I never experienced na like an orphan. Talagang ito lang talaga ang parang kinala ko may second home. Pero sa bawat batang nakahahanap ng bagong tahanan, may ilang naiiwan sa mga bahay ampunan sa piling ng simbahan. Si Gustavo Del Cielo o mas kilala rito bilang Kuya Tabo ang isa sa mga sakristan ng hospisyo de San Jose. Manalangin tayo. Tulad ng kanyang kababatang si Beda, inabandona rin siya ng kanyang magulang at hindi na binalikan. Dito ka pinanganak? Bakit nagtatrabaho ba dito yung nanay mo? Hindi. Wala akong nanay. Basta nung maliit pa ako, talagang dito talaga binagsak. Wala pa akong isip niyan. Sino yung nanay mo? Hindi ko na matandaan. Hindi mo na matandaan? Hindi mo kilala? Ang tatay mo? Hindi, nung pinanganak ka, ano yung naaalala mo? May naaalala ka? Dinala ako dito talaga. Nung baby pa ako, dinala ako dito. Wala pa akong isip niyan. Dinala ka Pang dito? nagkakaisip po, pipi pa ako. Saan ka 1 year. binigay? Sa doon sa may may labas ng gate. Sa labas ng gate? So, Likas na masayahin ang batang Tabo.
Pero sa tuwing naiisip niya kung paano siya iniwan ng kanyang magulang, tinatamaan siya ng labis na lungkot. Gusto ko magkaroon ng magulang. Problema lang, parang hindi masyado, hindi sa maganda. Hindi makakaya sa sarili. Magkaroon ng magulang, mahirap na. Masasaktan ka lang. Nung baby ka, iniwangan, tapos hindi ka pupuntaan, hindi ka nanadalaw. Baby ka pa, hindi. Kinabukasan, hindi ka na inaano dito. Pinupuntaan. So mas magandang dito na? Dito na lang ako. Ay, talaga ganito na lang ang buhay. Hanggang gandang edad ko. Si Sister Leonor ang itinuring niyang nanay-nanayan. Itinuro ng butihing madre na ang pagmamahal hindi lang sa magulang matatagpuan. How would you describe itong si Kuya Tabo as a child? Ano siya, yung a sort of, kung sino makita niya, maingay siya talaga. Lahat niya, yung bagang napaka-extrovert. Ito nanay ko lagi ito eh. Sino-sino? Pero wala. Alam na yan ang mga picture na namin. Siya ang mami mo. Mami mo to. Oo, to. Sino pinaka-paborito mo, madre? Sister Palo, bakit? So pala yan ang pinaka So, ang tumatayo nilang magulang, Kami mga sisters. marami po pala kayong anak, sister. Oo, not biologically, pero sinasabi, we do not have our own, but we have a lot of children na inaalagaan. Dahil sa pagmamahal na ipinakita ni Sister Leonor, nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili ang batang Tabo. Naging atleta siya at lumaban pa sa ibang bansa para sa International Paralympic Games. Sa loob ng hospisyo, matatagpuan ang isang silid na punong-puno ng mga lumang litrato. Dito makikita ang kasaysayan ng Hospisyo de San Jose. Ano pong meron dito? Yung sibitong buhay ng yung sa hospisyo, yan. Ito. Ito yung si Sister Lourdes Gomez. Ayan, sister na yan. Ano mo yan? Nag-alaga sa iyo Opo, superior. Tapos so Teresa Babasa, so Teresa Rillo, so Melchora, so Mamerta, so Irene Orqueta. Yan. Ayan, mga Yung dating madre. Mga superioras na si sister. Pero sa totoo lang, hindi mo na kailangang tingnan ang mga lumang litrato para malaman ang kasaysayan ng lugar na ito. Ang kwento ni na Kuya Beda at Kuya Tabo ay isang matingkad na patunay ng daan-taong panata ng Hospisyo de San Jose, na lahat tayo'y may uuwi ang tahanan, ano pa man ang kwento ng iyong pagsilang. So, dito na sila forever? Oo, dito sila. At saka they consider Hospicio as their home. And you as Oo. one of their mothers, are you proud of them? Yeah, of course. They are our treasures. Ngayon, si Kuya Tabo na ang isa sa pinakamatanda sa loob ng hospisyo. Mula noon hanggang ngayon, naglilingkod sa loob ng simbahan. Nagpapasalamat sa ama at ina na tunay na nagmahal sa mga tulad niya. Kaya nga, tuwan-tuwa din ako sa mga Daughters of Charity. No, sila Kuya Tabo, no, kung hindi nila inalagaan, sila si Kuya Beda, at kayong lahat na nandito. Siguro nakikita namin kayo palaboy-laboy sa daan. At siya'y gumagawa ng mabuti sa bawat isa sa atin. Minsan nga lang, no, makulit si Kuya Tabo. Pero hindi yan nagtatanggal ng kanyang kabutihan. Okay. Espesyal ang araw na iyon dahil unang linggo ng Adbyento. Malapit na ang Pasko. Pero hindi lang pala pagdating ni Jesus ang ipinagdiriwang sa araw na iyon.
Isang araw bago ang kanyang kaarawan, nakausap ko si Kuya Tabo. Ano pong wish ninyo sa birthday ninyo? Nakakalungkot. Nakakalungkot. Tsaka minsan, Bakit nakakalungkot? Ha? Okay ka lang? Ha? Ay, kuya, alam ko parang may problema ka. wala. Ha? Wala. Kaya nang dumating ang kanyang birthday, Happy birthday to you. Happy birthday to you. sinorpresa si Kuya Tabo ng mga dating kaibigan at nakasama niya sa hospisyo. Si Leo na matagal niyang naging kababata. Nung magkakasama kami, masaya siya kasi yung may mga problema lumalapit, yung tulungan namin, sinasamaan namin sa ng problema. Yan nga yung sinasabi ko sa kanya, pag may nalulungkot ka, tawagan mo lang kami at dadalawin ka namin. Christmas, birthday. Si Father Victor na itinuring niyang kuya sa loob ng hospisyo. Ang malaking wish ko ay sana ay bumaba pa buhay niya at saka makapaglingkod talaga sa mga tao dito sa hospisyo. Ang mga staff ng Hospisyo de San Jose na naging barkada na rin niya. Ang wish naman natin sa kanya is ma-enjoy niya yung buhay niya dito sa hospisyo at laging malakas. Hindi man sila naampuan, at least na-enjoy naman nila ang buhay nila dito sa hospisyo. At syempre, ang kanyang nanay-nanayan na si Sister Leonor. Magkaroon siya lagi ng magandang kalusugan at patuloy siyang maglilingkod sa Panginoon. I was so happy when I arrived and I am always happy nakikita ko sila balik dito. Sabi ko, they are our treasures. Kasama ang iba pang residente ng Hospisyo de San Jose, pinagsaluhan namin ng simpleng handa ni Kuya Tabo. Uy, matino ako! Binalikan ang masasayang alaala ng kanilang kabataan. Ipinaramdam kay Kuya Tabo na anuman ang kwento ng kanyang pagsilang, may tahanang tatanggap at magmamahal sa kanya magpakailanman. Ano po hinihiling ninyo sa Panginoon? Ang hinihiling namin, na mabigyan din kami ng mga buhay namin, lakas. Magkasakit kami, ganun din. Dasal din kami ng dasal. Hanggang wala katapusan. Madalas sabihing ang Pasko ay para sa pamilya. Pero paano kung maaga kang naulila sa iyong ama at ina? Paano kung iniwan kang mag-isa? May Pasko pa nga ba para sa kanila? Pinatunayan ng mga madre ng Hospisyo de San Jose na posibleng iparamdam ang yakap ng pamilya kahit hindi ikaw ang magulang na nagsilang. Isinilang ka man sa sabsaban o sa bakal na kanlungan, bukas ang kanyang tahanan anuman ang kwento ng iyong kapanganakan. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Ako si Cara David at ito po ang Eyewitness.
Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.